Ating talakayin sa video na to ang kasaysayan ng mga takong, kung saan ito ay sinusuot ng mga kalalakihan noon. Ang style nga ng sapatos ay orihinal na dinisenyo para sa mga lalaki upang maging parte ng kanilang kasuotan. Mula sa royal hanggang sa rugged at mula sa rockstar hanggang sa politiko, maraming lalaki na sa kasaysayan ang nakapagsuot ng sapatos na may takong. Habang ang mataas na takong o heels ay mas kilala sa mundo ngayon bilang simbolo ng mga glamorous na babae, tulad ni Carrie Bradshaw, ang style ng sapatos na ito ay unang isinusuot ng mga kalalakihan. Ang mga unang high-heeled na sapatos na naitala sa kasaysayan ay isinusuot ng mga Persian na kawal noong ika-10 siglo. Ang mga sundalo ay nagsusuot ng mga takong na sapatos upang mapanatiling nakasecure ang kanilang mga paa sa mga stirrup habang nakasakay sa kabayo. Mula noon, ang mga takong o heels sa lalaki ay naging simbolo ng iba't ibang kahulugan. Mula sa pagpapakita ng mataas na katayuan sa lipunan noong ika-17 siglo hanggang sa pagpapataas ng height ng mga politiko. Narito ang ilan sa mga kalalakihan na nagsuot ng may takong o heels. Bago natin simulan, huwag kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa ating latest uploads. Mag-like at follow na rin sa ating Facebook page. Let's go! King Louis XIV, 1670s. Habang mayroong disagreement ang mga historiador kung si Louis XIV ay nagsuot ng mataas na takong upang magmukhang mas matangkad, ang monarka ay kinilala sa pagbibigay nito ng bagong kahulugan sa fashion bilang isang tanda ng karangalan. Noong early 1670s, idineklara ni Louis ang mga sapatos na may takong at red soles o may pulang soles bilang tanda ng pagkakaiba at pinahintulutan ang piling mga miyembro ng kanyang korte na isuot ang mga ito. Pangalawa, Buffalo Bill Cody, late 1860s to 1880s. Ang mga takong ay patuloy na isinusuot sa buong kasaysayan para sa mga praktikal na dahilan hanggang sa ika-19 na siglo. Isa nga rito ay ang American figure na nagsuot ng mga takong na boots ay si Buffalo Bill Cody, isang sundalo, cowboy at showman. Pangatlo, David Bowie, 1970s to 1990s. Sa late 20th century, ang takong o heels ay naging parte ng mga rock at funk na musikero. Si David Bowie ay isa sa mga lalaki ng panahong iyon na sumabay sa uso. Ang yumaong musikero ay nagpakita ng isang astig at maskuladong style. Ang iba pang mga musikero na nagsuot ng mga sapatos na may takong at platform boots ay kinabibilangan ng punk-rock band na New York Dolls at funk musician na si Bootsy Collins. Nicolas Sarkozy, 2008. Ang mga politiko na medyo kinulang ang tangkad ay nagsusuot ng sapatos na may takong upang itaas ang kanilang height. Kabilang sa mga politikong ito ang dating Pangulo ng Pransya, si Nicolas Sarkozy, na may taas na 5'5". Ayon sa mga ulat ng media, napansin ng Selfridges, ang department store na nakabase sa UK, ang pagtaas ng benta ng mga sapatos ng kalalakihan na may 2 pulgadang takong matapos makita si Sarkozy na suot ang style na ito noong 2008. Kanye West, 2015. Kahit ngayon, ang mga musikero tulad nila Kanye, Harry Styles at Justin Bieber ay nakita na nakasuot ng takong. Noong 2015, si Kanye West ay nagsuot ng velvet-heeled boots sa AW15 Givenchy show sa Paris at naging usap-usapan nga ito. Panghuli, Vladimir Putin, 2020. Sa taas na 5'7", ang Pangulo ng Russia ay isa pang politiko na paminsan-minsan ay pumipili ng sapatos na may takong. Nagsuot si Putin ng sapatos na may takong ilang taon na ang nakalipas
upang batiin ang Chancellor ng Germany, si Angela Merkel, sa isang pagbisita sa Moscow, Russia. Yan ang maikli ngunit malaman na talakayan tungkol sa mga ilang kalalakihang nagsuot ng heels o takong sa kasaysayan. Sa iba, ito ay nakakagulat. Sa iba naman ay normal lang. Ikaw, anong masasabi mo rito? Bagay ba sa lahat ng kasarian o gender ang may heels o takong? Comment na! At dito na rin nagtatapos ang ating video. Mag-like, follow, comment at subscribe na. Salamat sa pagsuporta!